31 anyos pa lang pero hirap nang makalakad ang isang ina mula silang Cavite. Lumobo kasi ang kanyang kaliwang hita dahil sa sakit na elephantiasis. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Grade 5 student pa lang noon si Annabel Kalinog nang mapansin niya na may tumubong maliit na bukol sa kanyang bukong-bukong sa kaliwang paa. Hanggang katagalan lumaki ito at hindi na siya makapagsapatos pa. Nang magpakonsulta sa doktor, nalaman na siya pala ay may lymphatic filariasis o mas kilala sa tawag na elephantiasis. Filarial worms, so mga bulate. Maliliit to mga to. At natatransmit yan sa pagkagat ng mga lamok. Ang dahilan ng pagkalaki ng binti dahil bumabara yung daluyan ng limbs. Pwede siyang magmanas sa umpisa hanggang sa bandang huli dahil sa sobrang manas, no, lumalaki na talaga. Ang mga sintomas nito ay paglaki ng iba't ibang bahagi ng katawan tulad ng paa, binti, hita, ari o braso. Ngayon, 31 anyos na si Annabel. Madalas niyang indahin ang bigat ng kanyang kaliwang hita. Kailangan lagi siyang aalalayan at may kakapitan para lang hindi siya matumba. Ako, 2024 po, hindi na po ako pinalakad po. Hirap na ho maglaba, magkikilos po magluto ho. Hirap na po sa lahat ng gawain. Tinitis na po para po sa mga anak. Kasi maliliit pa po ang anak ko. Noon may mga nagmalasakit na raw sa kanyang tumulong para maoperahan. Pero aminado siyang natakot siya na baka ikamatay niya at maulila sa ina ang mga anak. Pero ngayon buo na raw ang kanyang loob na ipa-opera na ang kanyang hita at binti. Mahirap i-reverse ang 20 years of damage. No? Pwedeng mabawasan, no? Pwedeng umimpis ng kaunti, no? Pwedeng lumipis ng kaunti yung balat, no? Pero yung totally na mare-reverse siya na mabalik sa normal, hindi siguro. Sa may mabubuting puso po, sana matulungan niyo po ako na may makahanap po ng doktor na magaling po na makakatingin sa akin. Tsaka po sana po may konting pang financial po, pang gastos po. Kulang din naman po ang sinasahod ng aking asawa sa construction. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Kumustahin natin ngayon ang lagay ni Annabel kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, grade 5 pa lang itong si Annabel noong nakitang may bukol sa kanyang bokong-bokong. Bakit daw hindi agad ito na ipagamot? Pops Ray, pinansyal. Yun talaga yung problema nila. Kasi that time, nung bata pa daw siya, sa Bicol talaga siya lumaki. And then talagang hirap sa buhay yung kanyang mga magulang. Kaya nga, Pops Ray, grade 5, imagine mo siya nagkaroon ng bukol. Pero high school lang siya na-diagnose na meron pala siyang elephantiasis. Mahal ba magpatingin, Yeda? Bakit hindi nila afford? Yes, Pops Ray. Patingin lamang. Ayun nga, Pops Ray, yung kapag ka sa province kasi, may ganung notion daw talaga na parang sayang aksaya sa pera, ganyan. Kaya ang ginagawa is kadalasan, dinadala muna sa mga albularyo. Baka manganak ng mas malaking gastos siguro, no? Ayun yung iniisip. Pumigil sa paano ba nakukuha yung elephantiasis, Yeda? Pops, ito elephantiasis na to, actually, kung noon, may ituturing siyang rare na condition, rare na sakit. Pero alam mo ba, Pops J, last month lang naglabas ng paalala ang Department of Health dahil nga ngayong taon pa lang, 32 katao na ang nagkaroon ng ganito dito pa lang yan sa Pilipinas. So itong elephantiasis, tulad ng nabanggit nga, Pops J, ni Doc, ay nakukuha ito sa mga maliliit na bulate, yung filarial worms na nabanggit, at nahatransmit siya through kagat ng lamok. So Pops J, ito daw mga lamok na ito, kadalasan nakikita siya sa mga Bicol region, Samar, Leyte. So doon siya, common areas. Itong ating pasyente, Pops J, from Bicol. Okay. Kailan lang nahihirapang maglakad itong si Annabel? Noon bang na-discover na may bukol dito sa bokong-bokong, nahihirapan na siya maglakad o mga ilang taon pa? Yes. Pops Ray, noon, kinaya niya pa naman daw maglakad. Dahil maliit pa lamang. Pero ngayon, 2024 lang, Pops Ray, na talagang nahirapan siya maglakad. Ang sabi niya naman, Ma'am,
kaya ko naman kung may aalalay sa akin. Oo. At saka nakakagawa naman ako ng ilang gawaing bahay, basta may kakapitan lang ako. Actually, Papsi, nakakalabas pa nga daw siya. Basta yun nga lang, may aalalay sa kanya, may wheelchair siya, at bawal lang siyang mapagod ng sobra kasi hinihimatay siya. Hindi naman Talagang masakit sagabal. yung mismong namamaga yung hita mo. Walang pain. Wala naman daw pain, So yung Papsi. bigat Talagang mismo. bigat. Oo, sa kasagaba lang talaga na nahihirapan siyang kumilos. Sino ngayon ang nag-aalaga sa kanyang mga anak? Papsi, siya. Siya pa rin? Oo, hands-on siya sa mga anak niya. Pero naglaking pasasalamat Oo. niya kasi hindi siya iniwan ng kanyang mister. Oo. Na hanggang ngayon, ayun yung nagkatrabaho bilang construction worker para Kailangan syempre kumita. mabuhay sila. Oo. Yes. May paraan ba para maiwasan yung elephantiasis na yan? Popsri, ito talaga ang sabi ni Doc, talagang pag-iingat Oo. hanggat maaari kapag pupunta ka sa mga lugar na yan, syempre mag-apply ka ng lotion, hanggat maaari magsuot ka ng mga long sleeve. Pero Popsri, ang paalala ni Doc sa lahat, ito kasing sakit na ito is kayang maagapan, kayang magamot kasi may gamot. Familiar ka Popsri sa ivermectin na gamot na nakilala during pandemic sa COVID. Actually, gamot din daw yan na nakakapamatay sa mga mikrobyo nga na dala nitong lamok na ito. So nabanggit mo, buo na ang loob niya pero ngayong magpa-opera pero delikado na raw sa kanyang lagayan. Posible pang araw bang magamot gamit ang operasyon sa pamamagitan ng operasyon ito? Yes, actually pinadala ko kay Doc yung pictures, Oo. yung videos niya. Talagang, kahit si Doc nagulat kasi talagang malaki na. Malala na. Yes, oo, sobrang laki na. Actually, 20 years ang tinagal yung kanyang elephantiasis. Pero kaya pa ang rin bang sabi ni operahan? Doc, Oo. kaya naman, Oo. pero matagal. At saka Oo. matrabaho pa, kasi kinakailangan niya pag dumaan sa mga specialized test, like ultrasound, CT scan, MRI, pagkatapos babiopsy, kukunan ng laman, para doon masiguro kung ano yung gagawing operasyon sa kanya. At saka yung ganitong klaseng operation, Papsri, hindi yan available sa lahat ng ospital. Talagang mga specialized hospitals lang talaga yung nakakagawa niyan. At ayun, kapag ka-private, most likely aabot daw ng mga 700,000 pataas Nako, yung gastusin. Pero kapag public hospital, o pwede naman, ayun lang talaga, maraming pagdadaanan pang mga test Yung bago mga siya nabanggit maoperahan. mo na mga test ay mahal yun. Yes, Lahat Papsri, yun. may Oo. bayad din kapag Oo. ka-private. Ayun Oo. lang, kailangan talaga public, pero syempre, Oo. Papsri, yung pila, nandyan yan. Pero makakatulong pa rin naman daw, mabawasan pa rin naman yung laki ng kanyang hita kapag ka maoperahan. Maraming salamat, Mobile Journal Yeda Pascual.